Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Sabi dito, lalaki nga daw nag-aso viral. What do you mean nag-aso? Nag-aso? Anong language yun? This video shows CCTV footage of a man who said to have been smoking while hiking in an area in Cebu. Akala ko nagsaaso. According to the uploader captured on CCTV in Barangay, this is how I entered the rented house. Look at the judge. What is this? So weird. What can you say about this kabrigada? Nag-smoke. Akala ko ano yung nag-aso na yun. Tingnan nga natin. Zoom, ha? Na nagkang-ayit nga katong murag maes. Nara. Ari na ba ko? Nara. Kamang na. Multo. Na. Wala, Mura na multo dyan siya aso. Madudil mas na. Aso nga na yung tao, no? Nagtakian po dyan. Nanawag na ako kaya si ayit ko. Sa CCTV. Yung nag-aso. Nag-aso smoking. Nagmulto, ganon. Yun ba ibig sabihin dito? Sorry ha, hindi ko naiintindihan eh. Ayon doon sa description nung nag-aso, naging... Zoom, ha? Na nagkang-ayit nga katong murag maes. Nara. Ari na ba ko? Nara. Kamang na. Multo. Na. Wala, Mura na multo dyan siya dyan. aso. Madudil mas na. Aso nga na yung tao, no? Nagtakian po dyan. Nanawag na ako. Yung parang naging transparent. Matagal na ako nagde-debunk ng mga ganito. Ito ay glitch ng ng... Lalo na pag low light. Glitch ito ng ng CCTV. Sa yan, do sa compression ng video ng CCTV. Pa-explain natin sa ipa-explain natin ito do sa corridor crew, dun sa mga visual effects engineer. Tamo ha. Nag-debunk na sila. Ilang beses kong ginagamit to as reference eh. In-explain nila dito kung paano nangyayari yun. Para next time, no? For example, ito ha. Ito. Ito yung isang video. Same nung scenario. Yung nag-aso. Amo. Diba? Nagiging ganyan. Ganyan yung sa video, diba? O na explanation na expert. Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool like data mosh effect going on. Okay, I wonder if this is just the codec glitching out and not updating parts of the image as the person walks through it. So the parts that say static, basically the computer goes, okay, I'm just gonna give you a picture, and you just hold this picture until I tell you that there's new data there. And that's basically how it saves space in terms of compressing the video. So, ang sabi ni effects engineer, no? Yung visual effects artist, ang gawain daw ng codec ng CCTV ay ang priority niya makasave ng space. Basically makasave ng space. Ang ginagawa ng CCTV para makasave ng space, kapag walang nangyayari daw sa walang nangyayari dun sa scenario, for example, ganyan as in walang tao, picture lang daw ito. Picture lang yan. Until may bagong data na papasok, yun lang ang i-update nila, yung part na yun. So pag dumating yung yung image na part na mag-a-update, since madilim kasi, darating yung tao sobrang liit kasi ng data na to kumpara sa malaking picture eh. Kaya nag-i-struggle ngayon yung CCTV kung paano nila i-update yung kaya
nagiglitch yung image ng tao. Sobrang liit nun kumpara doon sa laki ng video. Kasi basically nga, itong scenario na ito ay picture lang. Picture lang yan. Kung ano yung mababago dyan sa picture na yan, yun lang ang i-update ng CCTV na data. Kaya ang lilitaw, pag may dumating na ganyan, pag may dumating na ganyan na tao na naglalakad, inuulit ko, magi-struggle yung CCTV. Kasi low light ito eh. Tandaan nyo, ito ay night vision. Pag hindi night vision yan mga men, sobrang dilim yan. Kaya itong bagong data na dumadating na to, sobrang liit nito para mapino niya yung pagkakaregister sa CCTV. Pero pag ordinaryong cellphone ang gamit mo, pang video, kasi pag nagvi-video ka ng cellphone ng pang video mo, every second, nire-refresh mo itong frame na to eh. Kaya malaki ang kain ng ng space ng video ng cellphone kumpara sa CCTV. Kasi every segundo ina-update to, kaya pino, walang glitch na ganito. Eh yung CCTV, pag nagvi-video yan, ang i-update niya lang yung part na nagbabago, which is itong tao, tsaka yung shadow niya. Kaya kung mapapansin mo, nag-glitch na siya kasi ang liit niya ng data para masabing nagigets yung ibig ko sabihin or nung mga ghost debunking crew or yung visual effects artist. Yun. Kung lilipat tayo dito, same scenario to, CCTV, low light, Zoom ha. Na nagkang-ayit nga katong murag maes. low light siya. Sobrang liit ng data na magbabago, talagang magi-struggle yung CCTV dyan. Pero pagka, tandaan nyo, bibihira ang CCTV na nagiglitch ng umaga. Kasi, yung ilaw nun malakas eh. Hindi magiglitch sa umaga, mag-glitch man, bihira. Indara. Kamang na. Multo. Na. Ala, Mura multo na siya aso. Aso nga na. Diba? Galing siya sa madilim na part eh. Tapos i-update itong na to, nag-i-struggle yung CCTV. Yun lang ang explanation doon, men. Walang walang paranormal doon. Anyway, next video. Ito yung main topic natin. Ito regarding sa faith to, Well, inask ako ni Sir para may masisi kayo, baka mamaya may magalit sa akin eh. Sino ba sa akin ito? Ang nag-request sa akin yan ay yung sa CCTV si Sir Dionel Panoncio Oleo ha. Itong sa pagpapapako sa krus. Sino nito? Si Tata Dagas Mosquera. Siya yung pakita ko sa inyo yung link ha. Siya si Tata Dagas Mosquera. Pa-shoutout sa videos mo. Hello from Coron, Palawan, di ba? Tapos pareak naman ito, kailangan ba talaga magpapako sa krus? Hiningi niya yung opinion ko. Hindi ko naman out of nowhere, pinakialaman ko 'yan. Panoorin natin yung yung video na 'yan. Ito ay clippings, Halos 4 na dekadang penitensya ng isang deboto sa Pampanga ang pagpapapako sa krus. Pero kahit nagretiro na, may posibleng umisa pa siya ngayong taon. Ang papasanin niya kasi Natuloy ba siya? hindi raw bagay sa panata dahil kalbo. Narito ang Frontline Report. Ano ang kalbo? Mula 1986, pasan-pasan na ni Ruben Inahe ang krus, saka ipinako gaya Parang napapanood ko siya yearly. Kilala ko ito eh. Sa Pampanga to, di ba? Siya yung Kristo doon. Yearly natitibi to eh. Pagka si Sir. Kristo. Ito ang panata niya sa loob ng 36 na taon tuwing Biyernes Santo sa Barangay Kutod sa San Fernando, Pampanga. Ngayong taon, titigil sana sa panata ang 65 years old na deboto
Nagdesisyon siyang magretiro dahil na rin sa katandaan. Yun nga lang, ang halos 4 na dekadang pasang krus ni Ruben, hirap siyang ipasa sa susunod na henerasyon. Kaya ngayong taon, pinakiusapan siya ulit ng lokal na pamahalaan na muli Grabe naman yun. Kumbaga, para lang may attraction yung ano, hindi dahil bukal sa puso ni Sir. Pinakiusapan kasi nga naman, nakaka-attract ng tourism yata ito no? Parang hindi siya magandang motivation. Ako, I have nothing against sa mga nagpipinitensya, no? Kung ako sasabihin nyo, kung ako, sarili kong opinion, no? Total tinanong ako nung nag-request sa akin. Para sa akin, hindi na dapat gawin yan dahil sapat na yung ginawa ni Jesus Christ, para matubos tayo sa kasalanan lahat, Pero sometimes, di ba, tayong mga humans, gumagawa tayo ng sacrifices na makakapagbigay sa atin ng comfort na para maalis yung guilt natin sa mga nagawa nating kasalanan. May tinatawag tayong penitensya kasi, culture natin yon. Ayoko na makipag-argue doon. Kung nafe-feel nila na nakakabawi sila sa Diyos or natutubos nila yung mga pagkakasala nila, well, yun comfort ang nararamdaman nila doon. At hindi naman nila nilalabag ang batas natin, ano? At pinapayagan naman silang ginagawa yung ganung bagay. Di go ahead. 'Di ba? Kung trip nila 'yon. Pero dito sa part kasi na to, yung pakikiusapan ka ng pamahalaan na para lang for the sake na sa tourism ng well, na kay Sir Cristo na yon kung iti-take niya yon as parang pwede niya kasing sabihin na baka humihingi sa akin ng pabor si God, di ba? Para gawin ko uli ito. Pwede niya kasing isipin yun Di ba? Pero sa akin lang yung ganyan kasi alam ko yung alam ko yung pagiging sagrado ng pagpenitensya, yun ay ginagawa ng kusang loob, hindi pinapakiusap. 'Di ba? na Hesukristo para ituloy ang tradisyon. Nung nakaraang taon po, nag-petition tayo na re-retiro na dahil sa may nararamdaman na tayo sa aking katawan. Ngayon po, nag-iusap na naman ng ating mahal na kapitan tsaka si Pangilinan. Hanggat makakaya mo. Ba't hindi yung kapitan na magpapako sa krus? Hanggat makakaya mo gawin yung pauli. Ngayong taon na to, titingnan natin kung Pa-check up ka muna, sir. 'Di ba? Hindi naman sa pag-aano. Alam ko na hindi ka, kung feeling mo na yan ay para sa Diyos, kung yan man, ang tingin mo dyan ay para sa Diyos, magkakaroon ka ng lakas sa loob Pero patingin ka muna. Kung hindi na pwede, huwag natin ipilit. Sana. mating na yung gab na santo, kung maganda yung katawan natin, hindi sumukong ng sakit, gagawin ko. Hindi raw kasi nagustuhan ang papalit kay Ruben. Para sa akin po, hindi rin po siya fit para maging Kristo talaga. Dahil siya po ay isang kalbo. Kalbo daw yung papalit. Parang ang babaw. Hindi sana pagwigin nyo. Hindi actually, may mga, kasi mapupunta na naman tayo sa wag na nga lang. Kasi may mga nagsasabi, ang pagiging mahaba ang buhok daw, ayon sa Bible, ay mahalay daw sa lalaki. 'Di ba? I think hindi naman big deal yung pagiging kalbo. Yung mga nagsisinakulo, naka-wig naman yung iba dun Yung sacrifice na gagawin kasi dun yung importante. Pagdating sa hindi naman yung... Kasi ang iniisip na value nung kapitan nyo kasi yung maganda sa paningin ng tao Hindi po siya pwede magpagsuot ng wig. Alam nyo naman po kapag sinipa, paano pag naalis yung wig?
Oo nga, no. Ako May point, may point. kahit isang metro tumatambling ng bed, paano po pag naalis yung wig niya, hindi po solid yung tradition doon, kundi katatawanan ng mangyayari. Kaya kahit hindi pa sigurado si Ruben kung muli siyang magpapapako sa krus o titigil na talaga, panawagan niya. Tulungan na lang po ninyo, pagdasal hanggang sa Biyernes Santo. Binigyan naman ng parangal si Ruben para sa halos 4 na dekada nitong panata. Hinugot Ayon lang, naman sa ano? LGU ng San Fernando, inaasahang bababa ng 40% ang mga pilgrim na dadayo sa kanilang lugar ngayong Semana Santa dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Gayunman, nakahanda ang seguridad. Mayroong 5 crucifixion sites sa San Fernando. Kabilang dyan ang Barangay San Pedro Cutud, San Juan, Santa Lucia, Del Pilar, Juliana at Barangay Teresita. Pero pwede naman nilang kailangan ba talaga pako? Di ba pwedeng itali na lang? Well, bahala sila dyan, ano? Ngayon, kung katulad nun, tanong, kailangan ba talaga niyan? Kung akong tatanungin, sa akin lang kasi tinanong ako na nag-request hindi na. Diba? Ginawa na ni Jesus Christ kasi yung part niya eh. Siya na yung gumawa nun. Kasi sa logic ko, no? Kung logic ko yung tatanungin nyo, para kasing lalabas na hindi pa sapat yung ginawa ni Jesus Christ eh. Para saktan mo yung sarili mo eh. Well, sa akin lang yun. Diba? Kasi mahirap din naman kalabanin yung tradisyon ng tao. Diba? Ayan naman ay kung gagawin naman nila yan, syempre iniisip nila na makakabuti naman yung sa kanila. At mapapalapit sila sa Diyos, hindi natin pipigilan yan. Wala naman nilalabag na batas, ano? Wala namang ibang masasaktan, siya lang. Hindi ko na rin kukontrahin. Diba? Pero I have my own dahilan para tumutol. Pero yung pagsasabi ko pa na out of nowhere, wala kung magiging mabuti naman yung tao dyan, hindi okay lang. So, yun lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.